May mali po ba doon sa nilagay ng Isuzu sa kanilang manual? Wala pong mali doon. Kaya lang po, yun po ay 20 years ago. O sabihin mong 15 years ago pa. Iba na po yung situation ng driving, situation ng traffic dito sa Pilipinas. Kaya halos nag-triple na yung stress ng mga sasakyan natin, ng mga transmission natin ngayon pong mga panahon na to. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Kung mapapasyal kayo dito sa shop namin, makikita nyo mula doon sa labas hanggang dito. Ayan, mamaya ipapakita namin sa inyo. Ang dami-daming mga sasakyan. Halos lahat po ito, sira ang kanilang mga automatic transmission. Merong sliding, merong nagje-jerk, merong walang forward, walang drive, pero may reverse. So, yan po yung kadalasan na ginagawa namin ngayon. At sa araw-araw po, marami kaming mga dinedrain ng mga sunog ng mga ATF, mga modelong sasakyan. Yan po yung madalas na nagiging bisita namin dito sa araw-araw. Mga kapatid, ano kaya ang dahilan kung bakit napakaraming mga nasisirang mga automatic transmission ngayon? Humahantong pa po sa ipare-rebuild nila yung transmission or bibili na lamang po ng mga surplus na mga automatic transmission. At yun nga pong mga naging customer namin dito, mayroon pong isang doktor ay bumili na po siya ng brand new na automatic transmission ng kanyang Toyota Fortuner. Ano po kaya ang dahilan kung bakit marami ang nasisiraan ng automatic transmission? Dito po mga kapatid, sa vlog ko po ngayon, ay isi-share ko lamang po yung mga experience po namin dito sa shop. Kung bakit po nangyayari itong mga ganitong bagay sa ating mga automatic transmission. Halos karamihan po ng mga sasakyan ngayon ay automatic transmission. Bihira na po yung manual. Yung mga bagong sasakyan ngayon, hindi po rekomendado ng kanilang mga dealers or yung mismong nandun sa owner's manual na lagi kang magpapalit ng automatic transmission fluid o yung tinatawag na ATF. Dahil nga po nandoon sa manual ay 48,000 kilometers or 90,000 kilometers bago ka magpalit ng automatic transmission fluid. May mga manual po akong hawak dito at ganun nga rin po ang nakalagay. Pati nga po itong Isuzu na to every 4 years kung magpapalit po ng automatic transmission fluid. Dito po ngayon nagkakaroon ng maraming problema. Itong mga manual po na ito at maging yung mga manual po ninyo sa inyong mga sasakyan, karamihan po dyan ay ginawa pa noong year 2000 or baka mas luma pa nga. Nakalagay po doon 48,000 kilometers, saka ka pa lang magpapalit ng iyong automatic transmission fluid. Marami po yung mga ganyan. Kung 48,000 kilometers, magpapalit ka ng automatic transmission fluid noong year 2000, mga kapatid, 2024 na po ngayon. 24 years na yung nakaraan. Iba po yung driving condition noong year 2000. Hindi pa po masyadong matraffic noon. Hindi pa po ganito karami ang mga sasakyan. Doon po nakadesign yung 48,000 kilometers kung magpapalit ka ng iyong automatic transmission fluid. Kaya nga po ngayon, karamihan po ng mga naging customer namin, ito pong mga nakaraang vlogs ko na ipakita ko po sa inyo, merong tumakbo lamang ng 30,000 kilometers, merong tumakbo ng 44,000 kilometers, merong tumakbo lang ng 50,000 kilometers. Sunod-sunod po yun, yung mga vlogs ko na yun, sunog na po ang kanilang mga fluid. Iba na po yung driving condition ngayon. Matindi na po yung traffic. Matindi na po yung stop and go. Aabutin mo nga yung 48,000 kilometers pero ang tindi naman nung pahirap doon sa iyong sasakyan. Aabante, i-stop, tapos puno ng sakay, tapos nakabitin paakyat. So ganyan po ang kadalasang nangyayari. Noong araw, noong year 2000, daalis ako dito sa Taytay, pupunta ako ng GMA 7, 15 kilometers lang naman yung takbo na yon. In 30 minutes, makakarating ako sa opisina. Pero ngayon mo gawin yan. Umalis ka dyan sa Taytay, pumunta ka ng GMA 7 sa umaga po yung rush hour na tinatawag, 2 oras ka po na biyahe. 2 oras na gagapang-gapang lang ang iyong sasakyan at diyan po nagsisimula yung nagiinit, yung torque converter at masusunog ang iyong automatic transmission fluid. Sa araw-araw, ganyan ang takbo ng sasakyan mo. Kung ikukumpara mo yan noong year 2000, ngayon na year 2024, tapos ganun pa rin yung interval mo sa pagpapalit ng yung automatic transmission fluid, magkakaproblema po talaga ng malaki.
Marami pong mga sasakyan ngayon, halos lahat na nakaka-experience ng matinding traffic, mga automatic transmission. Hindi nyo namamalayan, nag-overheat na ang inyong mga automatic transmission fluid. Pero kung high-end ang iyong sasakyan, tulad nito nga naiwang manual sa akin, no? Itong Land Cruiser Prado na to. Okay, nag-drain kami ng ATF, nag-change oil kami. Dito po mismo, meron siyang gauge kung tumataas ang temperatura ng iyong automatic transmission fluid. At kapag ka tumataas ang temperatura, syempre, teka muna, ipahinga mo muna yan. Pababain mo muna yung init niyan at baka nga masunog ang iyong automatic transmission fluid. Ito sa mga high-end na sasakyan, Land Cruiser Prado. Paano yung mga sasakyan nyo, mga sasakyan natin, na hindi mo na monitor na umiinit pala ang iyong automatic transmission fluid at kapag dakay, pagdating ng panahon, ayan na, sunog na ang iyong automatic transmission fluid at magdadamay na po yan ng maraming problema sa loob ng transmission. Noong araw, walang problema mga kapatid. Maluwag ang mga kalye natin, hindi masyadong matraffic. Marami kang mapupuntahang lugar. Kung halimbawa matraffic dito sa EDSA, marami kang maiikutan. Kaya dire-diretso lang ang takbo mo. Kung meron mang kaunting traffic, hindi katulad ngayon na bumper to bumper talaga sa araw-araw na mangyayari sa'yo. Ngayon ganito po, kung sa tingin mo, hindi mo naman talaga masyadong napwepwersa ang sasakyan mo, hindi siya masyadong nahihirapan sa araw-araw na gamit mo, ayan, pwede mong sundin yung mismong nakasulat sa manual. Pero kung susundin mo yung nakasulat sa manual, sa araw-araw naman pala, hirap na hirap ang yung sasakyan, naku po, magiging misleading itong owner's manual na to kung yan ang babasihan mo sa pagpapalit mo ng yung ATF doon sa interval. Baka po may magsasabi sa inyo na mas magaling pa ako doon sa manufacturer or doon sa gumawa or doon sa nagsulat sa owner's manual. Hindi po mga kapatid. Ang sinasabi ko lamang po, iba na po kasi talaga yung driving condition ngayon noong panahon na ginawa nila yung manual na yan. Kahit naman nung araw pa, ganyan na nga po yung interval ng pagpapalit nila ng automatic transmission fluid. Pero ako naman po, tulad nung sinabi ko po sa inyo kanina, ito po ay experience namin dito sa shop na yung mga tinakbo nila ay kakaunti pa lamang, meron nga 40,000 pa lang ang tinakbo nung sasakyan nila, sunog na po yung kanilang mga ATF at nagdadamay na nga po ng maraming problema. Alam niyo po sa totoo lang, yung iba po na pumupunta po dito, kaya sila pumunta rito dahil may jerking na, nagbago na yung andar, nagbago na yung takbo, medyo lumalakas na sila sa fuel. Ang kagandahan lang doon, medyo nahahabol pa natin kasi nagbabara lang po yung kanilang mga transmission filter. At dahil nga po sa maruming-marumi na yung kanilang automatic transmission fluid, medyo sunog na, hindi na magkaroon ng magandang circulation at maging yung mga solenoid, nababarahan na rin ng dumi. Ito, tignan nyo, bagong-bago to. Sheet solenoid to, pero barado. Gumagana. Kapag nilagyan mo to ng power, gumagana. Maririnig mo yung click. Kaya lang, pagka sinuplayan ko dito, ng brake cleaner na nga yung sinusupply ko, ipapasok ko yung straw dito, bubugahan habang naka-engage siya, walang lumalabas. Kaunting-kaunti lang, kumakatas lang, ibig sabihin barado yung loob. Hindi mo naman masusundot, hindi mo naman mabubuksan kasi sealed type to. So bakit nagbara? Madumi na yung kanyang automatic transmission fluid, may nakalusot doon sa filter, pumunta dito sa solenoid, ayan, sira na yung solenoid. So ganyan din po ang nangyayari doon sa maraming mga modelong sasakyan na mas maliliit pa dito yung solenoid. Naku po, ang liliit ng butas itong mga pressure solenoid na yan, high pressure solenoid na nag-re-regulate nung pressure doon sa loob ng valve body. Nagbabara. Kaya doon na po nagkakaroon ng problema, nagkakaroon ng jerking, nagkakaroon ng delayed shifting. Kasi nga po, yung kanilang mga solenoid may bara na hindi maganda yung actuator, no? Hindi maganda yung galaw nung piston doon sa loob ng solenoid. Kaya po nagkakaroon ng delayed shifting. Dahil sa maruming fluid. Walang masama na agahan nyo ang pagpapalit ng inyong automatic transmission fluid. Kung halimbawa, ang tinakbo pa lang ng inyong sasakyan ay 15,000 kilometers, magpapalit kayo ngayon ng 4 na litro ng automatic transmission fluid kasi yun naman halos yung laman ng oil pan. Kadalasan ganon, 4 liters or 4.5. I-drain nyo lang. Wala pong problema doon. Mas magiging maganda ang performance ng inyong automatic transmission kapag ka laging bago ang inyong fluid. Hindi po yun makakasama. Ngayon, sa pag-drain nyo, may nakita kayong dumi
at talagang sa tingin nyo ay pwede na rin mag-cause yun ng dumi doon sa filter, siyempre, pabubuksan mo na yan. Kahit na sabihin mong 15,000 kilometers pa lang ang tinakbo mo, pabuksan mo na yung oil pan, kung pwedeng linisin yung strainer, palinis mo, pero kung yan mga filter na merong element dun sa loob, palitan mo na yan. Hindi naman ganun kamahal po yan. Ang ATF, hindi lang po siya lubricant. Ang trabaho din po niya ay maging hydraulic oil para nga po doon sa pressure na magpapagana para mag-engage yung mga clutches sa loob ng inyong automatic transmission. Ngayon, kung ang inyong ATF ay masusunog, mawawala na yung kanyang lubricating properties, tapos hindi na siya magiging maganda ring na cooler kasi oil cooler din to sa loob ng inyong transmission eh. Siya rin na magpapalamig. Kung masusunog yan, lahat ng mga properties na yon na nandito na meron sa inyong mga automatic transmission fluid, mawawalan na po ng saysayan. Ngayon, halimbawa ganito, nagtanong kayo sa akin, meron pong mga nagtatanong dito po sa channel natin, Sir, ano po ang magandang fluid para sa modelo na ganito? Sa Honda, sa Toyota, sa Mazda, marami pong nagtatanong na ganyan. Hindi ko naman masagot kaagad kasi bawat modelo ng sasakyan ay may kanya-kanyang recommended na mga automatic transmission fluid. So, meron lang silang mga kaparehas na ibang brand. So, wala namang problema doon kasi kaya nga ayun ay kaparehas niya. So, may re-recommend ko itong Repsol na automatic transmission fluid, itong Automator. Kung meron nakalagay dito na ATF3, ito naman ay compatible sa mga Dextron 3 na ATF na naglalabasan po ngayon or yung SP3. Yan. So mga kapatid, kahit anong ganda ng langis ang gamitin mo, halimbawa gumamit ka ng Toyota, WS, o kaya Mercon, Dextron, no? SP3, yung gamit ng Mitsubishi, gamit ng mga Hyundai, yan, magaganda lahat yan. Pwede mong gamitin yan, pamalit doon sa original mo, basta kailangan compatible sila. Kapag yung ATF na ginamit mo, nasunog na yan, kahit na anong ganda niyan, kahit ganong kamahal yan, kung nasunog na ang ATF mo, pinagtagal mo ng 48,000 kilometers, hindi ka nagpapalit, naku po, hindi na yan effective. Lalo pa nga magbibigay ng problema sa transmission mo yan. Bakit? Kasi nga sunog na, marumi na. So ang nagiging problema dito, yung sinunod nyo, yung manual, na hindi naman nakaakma doon yung paggamit nyo ng inyong sasakyan. Kasi yung 48,000 kilometers noong year 2000, maluwag ang trapiko, maluwag ang kalsada. Ngayon, 48,000 kilometers pa rin ang susundin nyo, araw-araw kayong nasa traffic, puno ang sasakyan nyo, mabigat ang kargada nyo, hindi po yun okay. Talagang magkakaroon ng problema ang inyong mga automatic transmission. Masusunog po ang inyong mga fluid at detrimental po yan doon sa inyong mga transmission. Ibig sabihin po, ang ikatitibay ng iyong automatic transmission ay kailangan dapat palaging maganda ang timpla, maganda ang state ng inyong automatic transmission fluid. Para din pong engine oil yan. Kaya nga po sa ating mga sasakyan, yung maalaga sa sasakyan, minsan 5,000 kilometers pa lang ang tinakbo, nag-change oil na. Yung mga hindi gumagamit ng mga synthetic oil, 4,000 kilometers, 3,000 kilometers, nag-change oil na yan. Kasi maalaga nga po sila eh. Nagpapalit din po sila ng filter. Yun namang mga gumagamit ng magagandang oil, mga mamahaling oil, 6,000 kilometers, 8,000 kilometers, 10,000 kilometers, nag-change oil na yan. Hindi ko na po babanggitin yung 1 year kasi ako po, hindi ko po ina-advise na 1 year bago ka mag-change oil. Kahit gaano pa po kaganda ang iyong engine oil na ginagamit. Bakit po? Meron po tayong tinatawag na dilution na humahalo yung fuel, humahalo yung gasolina or yung diesel, o kaya naman pagbihira mong magamit ang sasakyan mo, mayroong moisture, nagkakaroon ng tubig sa loob ng makina, humahalo din po yan sa langis. At kapag hindi mo nga masyadong ginagamit yan, hindi mo man lang napapainit yung makina mo, hindi po nawawala yung moisture na yun, yung tubig na yun. At kaya nga po ang mangyayari, yung mga metal na pinakamadaling kalawangin sa loob ng makina mo, idadamay niya yan. Ang langis po natin, kailangan lagi nyong i-change oil. Diba? Para makaiwas kayo sa dilution, makaiwas kayo sa moisture, at makaiwas po kayo doon sa metal-to-metal friction ng piston ring at saka ng cylinder wall
na kapag ka ang inyong oil ay hindi nyo madalas na change oil yan, mahaba masyado yung, buwan na hindi nyo pinapalitan ng langis nyo, hindi kayo maalaga sa sasakyan nyo, papunta po sa blow ba yan? Dahil nga po doon sa friction na yon. Sa automatic transmission, ganun din po. Mayroon din pong friction, may lining to metal friction po yan. At yung mga granahe natin dyan, yung mga planetary gears po natin dyan, kailangan din yan ng proper lubrication, pati doon sa loob ng torque converter. Kung ang inyong automatic transmission fluid ay hindi nyo yan papalitan sa mas maagang panahon, kung ibabase nyo doon sa 48,000 kilometers na noong pang year 2000 or sabihin mo pang 2006 yan, napakalayo na po nung panahon na yon kung i-compare mo sa panahon ngayon. Siguro hatiin nyo po yung 48,000 kilometers o 24,000 kilometers, mag-change sa ATF na kayo. Pero ako po, may advice ko, i-check nyo na lang yung inyong mga ATF. Kaso ang problema ito, itong mga modelong mga sasakyan ngayon na wala ng dipstick, paano mo ngayon ma-check yung ATF mo kung walang dipstick? O, paano mo ngayon malalaman kung sunog na ang iyong ATF? Paano mo rin malalaman kung nagbabawas na ang ATF mo? Kasi nga wala kang dipstick, wala kang sukatan, nag-iinit yan. Lahat ng bagay na umiinit, nadadagdagan ba yan? Hindi yan nadadagdagan. Nababawasan nga po yan. Sinusunod natin yung nandoon sa owner's manual na noong pang year 2000 na nakasulat na doon sa owner's manual. Ibang-iba na po talaga yung traffic situations ngayon, yung driving situations ngayon. Yun nga po nga, stop and go. Tapos yung every time na engage, disengage. So, ganun din po nangyari dito sa mga ganitong pyesa. Engage, disengage. Yung ating mga lining, engage, disengage. So nagkakaroon din po ng gasgasan yan. Nagkakaroon din po yan ng problema, yung mga linings natin. At yung mga nagagasgas doon, yung mga residue na yon, humahalo yun sa ATF. At paghalo nun sa ATF, babara yan doon sa inyong filter. So ganun po ang mangyayari, magkakaroon ngayon ng congestion. Yung takbo, yung circulation doon sa loob mismo ng ating mga automatic transmission. 1,000 times nangyayari yan every time na ginagamit mo ang iyong sasakyan. 1,000 times. Kaya nga po, kung hindi mo ngayon maaalagaan at hindi mo ma-maintain ng iyong ATF ay 100% in good condition, in good state, naku po, siguradong magkakaroon ng problema ang inyong mga sasakyan. Mga kapatid, nung araw, pag nakapanood ka ng mga TV ads tungkol sa mga sasakyan, kasi ngayon halos wala na halos nasa YouTube na lahat, nasa online na. Nung araw, pag nakapanood ka ng commercial ng mga sasakyan, makikita mo po talaga yung pinapaandar nila ng mabilis, pinapaandar nila yan sa video, no? Pinapaandar nila ng paakyat, kung gaano kalakas, may mga karga pa. So ganun katindi, ganun kaganda yung mga TV ads nung araw. Pero wala po kayong mapapanood na sasakyan na sa sobrang traffic ay ginagawan po nila ng TV commercial. Kasi po alam nyo ba kung bakit? Hindi po kasi maganda ang epekto nun kapag ka ang sasakyan ay palaging nasa traffic, palaging nandoon ka sa low speed, palagi pong extensive yung idling mo. Kaya nga po, dito po sa manual na to ng Land Cruiser mga kapatid, kapag ganun daw po yung state, kapag ganoon yung nangyayari sa sasakyan mo, dapat mas agahan pa daw yung maintenance. Hindi yung normal maintenance lang. Yung lagi ka nakaminor. Nandito po, extensive idling. O, pagka sinabi kasing agahan yung maintenance, adi mag-change oil ka kagad. Kasi nga po, kapag ka, masyadong mahaba yung pagme-minor mo, hindi po makakatulong yan sa makina mo, makakasira pa nga yan. Kaya nga huwag niyong tutulugan ang inyong mga sasakyan, huwag niyong pagpapahingahan. Nandito po mismo sa owner's manual ng Land Cruiser, hindi po pwede yung extensive idling. Makakasira po yan. So kasama doon sa pwede mong agahan ng maintenance, pati yung automatic transmission fluid. Kasi nga, andar ng andar ang makina mo, umaandar din ang transmission mo, dahil nakapark yan, ikot ng ikot yung mga lining doon, walang tigil yun habang umaandar ang makina mo sa sobrang haba ng idling mo. Kaya sabi dito sa manual, agahan yung pag-maintain ng inyong mga sasakyan. Dito po yun sa Land Cruiser. So siyempre, mamahalin to O dapat ganun din ang i-apply nyo sa inyong mga sasakyan. Tanong ko lang po sa inyo, kapag po yung bago nyo sasakyan umabot na ng 3 taon kasi nga under warranty, no? Bago matapos ang 3 years at tumakbo na kayo ng sabihin na natin na 30,000 lang kasi karamihan naman ngayon ng ang gamit natin na sasakyan natin, ang average natin 12,000 a year.
So doon sa 3 taon, pwedeng naka 36,000 kilometers kayo. Tapos po mga kapatid, nararamdaman nyo na may pagbabago na yung takbo ng sasakyan nyo, medyo lumalakas kayo sa fuel, hindi katulad nung una. Tapos may konting delay ng shifting o may konting jerking, matatapos na yung warranty nyo. So syempre pupunta kayo ngayon sa kasa. Ipapa-check up nyo yan. Ang unang iisipin nyo, bago matapos yung warranty, papalitan ko to ng ATF. Paano kung sabihin sa inyong, Sir, yan po ay lifetime. O yan, lifetime po yung ATF nyo. At wala pa po kayo doon sa 48,000 kilometers na dapat magpalit kayo ng ATF. So, anong gagawin nyo? Siyempre, tatanggapin nyo na lang yung sinasabi niya. Kasi kahit inspect niya yon, hindi rin naman po gagawin nilang palitan yon ng ATF. So, uuwi ka ngayon, paano po? Kung sunog na yung ATF nyo, paano kung, yun nga, doon pala yung problema kung bakit lumalakas na kayo sa fuel at nagkakaroon na kayo ng delay shifting. Ayaw naman nilang pumayag na palitan kayo ng ATF dahil nga lifetime, dahil nga wala pa kayong 48,000 kilometers. So, syempre, pupunta kayo sa ibang shop. Ngayon, kung hindi nyo naman gagawin na pumunta sa ibang shop kasi nga under warranty pa kayo, ang mangyayari niyan, magkakaroon kayo ng isipin. Dahil dapat sana mapalitan nyo ng ATF yan, kaso naniwala kayo doon sa lifetime, hindi nyo naman alam kung sunog na yung ATF nyo, so yung problema na yan, dala-dala nyo yan. Bakit hindi mo pinapapalitan? Sabi po ng kasa, Ha? sabi ng kasa, hindi daw po pinapalitan. Hindi pinapalitan. Paano kung hindi nyo patapos hulugan yan, nasa financing pa? Swerte yung mga bumibili ng mga cash, nabili niya na ng cash, pwede niyang ibenta anytime. Kapag ayaw niya na, kapag may naramdaman na siyang problema, ibebenta niya na yan. Paano ngayon? Yung makakabili, siya ngayon na makakabili ng problema na naibenta. Maganda pa, 3 years pa lang, 4 years pa lang, o 5 years pa lang, ganda pa nung sasakyan. Pero ang mabibili niya, ayun nang may konting problema dahil nga, ang pagkakaintindi nung dating may-ari nito, yan ay lifetime ang fluid, wala pang 48,000 kilometers ang tinakbo niyan, nandoon na pala yung mga problema. Ulitin ko lang ulit, yung sinabi ko po sa inyo, karamihan ng mga nagpapagawa sa amin dito, low mileage pa, sunog na po yung mga fluid. Katulad lang ng ginawa namin kanina dito, ayaw nang mag-shift halos ng maayos, nung Toyota Vios, CVT po yung kanyang fluid. Sunog na. Parang ito yata yun, no? Ayan, no? Sunog na po yung kanyang fluid. CVT po yan, Toyota Vios. So mga kapatid, mas mahirap po kasing i-DIY yung mga bagong sasakyan ngayon. Unang-una, wala siyang dipstick. Hindi nyo ngayon ma-check kung kulang ang inyong fluid. Hindi nyo ma-check kung ganito na ang kulay ng inyong ATF, no? Yung CVT fluid, hindi nyo ma-check. Kaya lalong nagkakaroon ng maraming problema ngayon. At marami rin po ang nakakabili ng mga problema na yan. Yung mga sasakyan ko po, luma na. Mayroon akong Honda City na 2012, meron akong BM na 2004, luma na po yun. Yun po, every 10,000 or 12,000 kilometers, nag-change ATF po ako doon. Kaya hanggang ngayon, maganda silang manakbo. Okay na okay pa. Kung aalagaan nyo ang inyong mga automatic transmission, siguro po, tulad ng ginagawa ko, every 12,000 kilometers, nagpapalit ako ng ATF. Huwag nyo pong babasihan yung owner's manual pagdating po sa change oil sa engine at pagdating po sa change ATF sa inyong transmission. Kasi po, ibasin nyo yan kung paano nyo ginagamit ang inyong mga sasakyan. Kung sa tingin nyo, hindi masyadong natatraffic yan, hindi masyadong pagod ang inyong mga sasakyan, at talaga namang ikaw lang ang sakay niyan sa araw-araw, pwede mo ngayon sundin yung manual, yung owner's manual. Pero dahil nga po sa tindi ng traffic ngayon at ang sasakyan ay necessity, kaya nga po araw-araw natin ginagamit yan. Naku po, kapag sinunod mo yung 48,000 kilometers, magkakaroon ka talaga ng problema. Si Isuzu nga every 4 years, 48 months ang kanyang pagpapalit ng ATF, yung kanilang automatic transmission. Sa dami po ng customer namin dito, mga Isuzu Crosswind, wala pa nga pong 2 taon, sunog na yung kanilang mga fluid at ang dudumi na ng mga strainer. So, may mali po ba doon sa nilagay ng Isuzu sa kanilang manual? Wala pong mali doon. Kaya lang po, yun po ay 20 years ago. O sabihin mong 15 years ago pa. Iba na po yung situation ng driving, situation ng traffic dito sa Pilipinas. Kaya halos nag-triple na yung stress ng mga sasakyan natin, ng mga transmission natin.
ngayon pong mga panahon na to. Hindi po katulad noong ginawa yung mga sasakyan na yan noong year 2000, noong year 2005, or kung noong year 2006. So, maaaring mali yung panahon. Kasi nga po, iba na talaga yung panahon ngayon. Kaya dapat po, ang gagawin nyo ngayon, dahil walang mga dipstick yan, para ma-check yan, nandyan naman yung inyong mga trusted na mechanic. Dito po, ang lagi namin ginagawa, bago kami mag-change oil, kumukuha muna kami ng sample. Ito po, yan mismo. Kasi dito, pagkuha ko ng sample, kung may tubig yan, mga 30 minutes mo lang na ipahinga, malalaman mo na kung may tubig dun sa ilalim. So bago namin ituloy yung procedure namin sa pag-change oil, pag-change ng ATF, ganito muna ang ginagawa namin. So ganun din po ang gawin nyo, kumuha kayo ng konti, magpatulo kayo, kung ganitong sunog na, wala na pong ibang dahilan para hindi nyo pa yan i-change oil, para po maprotektahan ang inyong mga automatic transmission. Kapag nagawa nyo po ito mga kapatid, sigurado pong tatagal ang buhay ng inyong automatic transmission. Hindi nyo may experience yung mga jerking, yung mga delayed shifting na yan, at magiging maayos po ang takbo ng inyong mga sasakyan. Mga kapatid, magandang gabi po sa inyong lahat. Sana po nakatulong akong muli sa pagme-maintain at sa pag-aalaga po ng ating mga sasakyan. Maraming salamat po sa inyong lahat.